Pasalamatan natin ang ating Panginoon na siya yung nagbigay ng talent, knowledge sa bawat isa para magamit natin ang ating mga paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Thank you sa mahabang panahon na naglilingkod kayo sa magitan ng mga music kung saan-saan kayo nakarating. Maraming mga taong nabibliss, nagkaroon ng energy, nagkakaroon ng power, nagkakaroon ng pag-asa. Maraming mga taong nalulungkot, maraming mga taong may problema, pero pag narinig mo ang mga awitin, mga music, katulad niyan, at mamaya-maya marami pa tayong mga awiting maririnig ngayong araw na ito. Kaya ibigay po natin ang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil siya po yung nagbibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng knowledge para maipaglilingkuran natin siya, mapaglingkuran natin siya. So mga kapatid at mga kaibigan, ngayon po ay narito tayo para ating pong patuloy na gagawin ang isang programang katulad ng spiritual empowerment. Mga ilang taong dumaan, nagkaroon ng isang palaisipan na magkaroon ng spiritual empowerment. Dito sa empowered consumerism, maraming mga nagiging milyonaryo, maraming nagkakakumikita, maraming yumaman. Pero nakaisip natin ang isang programang spiritual empowerment sapagkat gusto natin ang lahat ng kumikita ng malalaki ay maibabalik nila ang papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi lalayo sa landas ng kagustuhan ng Panginoon sa kabilang ng iyong pagyaman. Yumaman ka man, gumanda man ang buhay mo, nandun pa rin ang iyong pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa pamilya. Kaya ngayong araw na ito ay narito po tayo para magpatuloy sa programa ng empowered, spiritual empowerment. Kaya sa mga awit, mamaya ay ibigay po ninyo yung the best para sa Panginoon. Dahil marami pong naghihintay, marami pong nag-aabang, at nanonood paulit-ulit sa mga awiting yun na inyong itatalaga, na inyong ibibigay para sa ating Panginoon at sa ating mga manonood. Maraming mga tao ngayon namumblema. Stressful ang buhay sa kabila ng pandemic. Sa kabila ng problema na nakikita natin sa ating sanlibutan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero sa pagitan ng mga awitin, sa pagitan ng programa natin, magiging instrument tayo ng ating Panginoon na magbigay ng kasiyahan, magbigay ng pag-asa sa mga taong nalulungkot. Saan ka man naroon ngayon, anumang kalagayan mo sa buhay, saan ka man sa sulok sa buong mundo, kapag napanood mo ang bidyong ito, ay sana magbigay sa iyo ng pag-asa o magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa iyong katayuan kung anuman mayroon ka ngayon. So ngayon, alam po ninyo, minsan, sa mga problemang dumarating, minsan parang nalulungkot ka. Parang nag-alala ka. Pero pinsan mayroong mga bagay na may uudyok sa iyo. Apply. Kuya Mon, ang ganda ng spiritual empowerment. Hindi ko malimutan, ha? Talagang pinupus ako ni isa sa mga natin, si Eric. Hindi ko talaga malimutan. Talagang pinupokpok ako, sabi, Kuya Mon, itutuloy natin kahit anong mangyari. Empowerment. Kasi marami po ang nabibliss. Marami po. Kami po ay siguro marami pa pong marinig kayo mga testimony sa sunod. Dami pa pong magtitestimony, dami pa pong mag-share ng kanilang kwento kung anong nagawa sa buhay nila tungkol sa spiritual empowerment. Mga kapatid at mga kaibigan, sa buhay natin, kaya gustong-gusto ko yung kantang yun eh. Nasimulan ko po yung kantang yun. Ako yung nagsimula nung medyo kabataan pa ako. Sabagay, bata pa rin naman hanggang ngayon. Di ba? Kalabaw lang daw tumatanda eh. Pero yung itsura, batang-bata pa. Dahil sa pag-aalaga din ng aking misis, di ba? So, noong ako'y kabataan, narinig ko yung kantang yun. Step by step, dumarating sa atin ang liwanag.
Noong panahon, marami tayong mga kaibigan, marami kayong mga barkada. Ang mga barkada mo, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Mga barkada na kung saan dadalhin ka sa mga bisyo. Dadalhin ka sa kung ano-anong mga gawain na maaaring hindi mo namamalayan, ikapahamak ng iyong buhay. Pero mga kaibigan, mga kapatid, minsan, mayroon palang biglang darating na parang isang bituin, isang ilaw, isang liwanag, na ang liwanag na yon ay magbibigay sa iyo ng pag-asa na pwede mong talikuran, pwede mong iwanan ang dati mong mga gawain. Nangyari po sa akin, mga kaibigan, dati sugal, inom, nung ako'y kabataan. Pero dumating sa akin ang liwanag, dumating sa akin ang isang liwanag na kung saan, dahan-dahang lumayo, dahan-dahang tumalikod sa mga gawaing masasama sa sanlibutan ito. Kaya ngayon, minsan, sa bawat isa, lahat tayo, mga kaibigan, mga kapatid, iba't ibang istorya natin sa mundong ibabang ito. Iba't ibang mga anggulo ng kwento na maaari nating mapagpulutan ng mga aral. Naalala ko po, nung ako'y kabataan pa lang, dinala po ako ng aking kaibigan. Yung mga kaibigan ko malalaki. Ako yung payat na bata. Humayo kami sa isang baryo. At nung dinala ako doon, sinugod ako, itinuruan ako ng ganitong gagawin, yun pala. Maaring sa panahong yun, kung hindi ako mahal ng Panginoon, malamang hindi na niyo ako makikita ngayon. Hindi na tayo magkita-kita. Isang gawain na kung saan, maaring ikapahama ko. Ako yung pangsugod sa mga kalukuhan. Pero mga kaibigan, mga kapatid, yun pala, hindi ko namamalayan doon sa gawaing yun. Kung hindi ako lumayo doon, ay malamang wala na po tayo ngayon. Pero hindi pumayag ang Panginoon. Ngayon, binigyan ako ng isang liwanag, isang pagkakataon nung makita ko ang liwanag, nakita ko ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan. Yung palang mga gawaing yun ay isang bagay na pwedeng ikasama, ikapahamak ng isang taong nabubuhay sa mundo. Kaya, noong nakita ko, sabi ko, grabe pala. Ito pala yung ginagawa ko. Sabi ko, ang sama. Ang sama pala. Tuturuan ka ng panluluko, tuturuan ka ng kalokohan. Because yung nag-guide sa'yo, hindi niya alam. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, lahat tayo, mayroon ba akong isang talatang gusto kong babasahin? Alam po ninyo, may binanggit po dito, isang talata sa Ezekiel 33. Basahin natin. 33 verse, ano ba yan? Paki-play nga yung binigay ko, ano? Andiyan, ano yan. Ezekiel 33. Ayan, basahin natin. Wala doon. Okay lang. Nais kong basahin sa Tagalog. Gayon may, kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang mga lakad upang humiwalay sa kanyang mga lakad. Sa ibang translation, mga kaibigan, mga kapatid, ang ganda eh. Kung ang isang masama at nabigyan mo ng paalala, nabigyan mo ng babala, nabigyan mo ng aral, nabigyan mo ng turo, at yung masamang yun, humihiwalay, ang iyang dugo, ang kanyang dugo ay ligtas ka. Datapot kung hindi ka nagbigay ng warning, nagbibigay babala sa mga taong maaring
gumawa ng kalokohan, kaibigan, kapatid, ang kanyang dugo, sisingilin sa atin. Anong koneksyon? Kuminsan sa network industry, mayroon din tayong koneksyon. Minsan maraming mga naghihirap, di ba? Maraming mga taong kawawa ang buhay ngayon. Ngayon, nandito tayo sa empowered consumerism. Kuminsan, alam mo, ang ganda ng opportunity. Pero ang problema, tatamad-tamad tayo, nagre-relax tayo. So, binigay na sa atin ng Diyos ang isang opportunity ng empowered consumerism para mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng magandang buhay. Pero hindi natin ibinibigay. Tatamad-tamad tayo, sarap matulog, di ba? Ganon din dito. Minsan, may mga taong gumagawa ng kalokohan, gumagawa ng kasamaan, wala silang kabutihan, kaya problema ng lipunan, kung kaya't ikaw, tayong lahat, mayroong obligasyon sa taong yon. Kapag hindi mo nagawa yung part mo, kaibigan, malamang ang kanyang dugo ay sisingilin sa iyo. This part, alam mo, mga kaibigan, ang hirap sa buhay ng tao na kapag nagre-relax ka, hindi ka gagawa ng part mo, hindi mo gagawin yung the best. Kaya ngayon, lahat ng nandito ngayon, lahat kayong nanonood, tungkulin natin, ibigay ang good news. Ano yung good news? Kung ano yung opportunity nakita mo, ibigay mo yan. Kung ayaw, okay lang. Good news, mayroon kang spiritual empowerment, i-share mo yan, ikwento mo yan. Pag hindi mo, ayaw niya, okay lang. Hindi ka sisingilin ng Diyos. Hindi sisingilin ng Diyos ang dugo ng taong yon na hindi mo nabigyan ng good news. Kaya may karapatan tayo, may tungkulin tayo. Alam po nyo, minsan ang hirap kaya sa buhay natin. Minsan, leadership, part of leadership. Alam mo, yung ba tipong ang leadership mo, very, napaka-relax. Alam mo, isa sa mga bagay na dapat din natin gawin, mga kapatid, mga kaibigan, yung leadership mo, dapat ibigay mo yung the best. Tungkulin natin na i-share ang good news, ikwento ang good news dito sa empowered consumerism. Sa empowered consumerism, mayroong good news. Sa Bible, may good news. Malaking good news. Alam mo yung good news? I-share mo ang opportunity. Opportunity na maging mabuting tao, mabuting mamamayan. Hindi problema ng gobyerno yung mga taong maaring nakakausap mo. Katulad ng testimony natin kanina. Alam ko doon, ilan doon na nakikita ko. Grabe yun. Kung manigarilyo, matindi yan, magugulat ka na lang. Sigarilyo. Pero isa doon, hindi ko na, banggitin ko na. Pero ayaw ko lang banggitin, pero talagang kailangan kong banggitin. Ayan, mag-asawang Barira. Gabi manigarilyo yan. Pero ngayon, nagulat ako eh. Ang gwapo na ngayon. Mistiso na kasi tinanggal talaga yung sigarilyo. Kaya pag nanigarilyo kayo, talaga nakakapangit eh. Nakakapangit. Kaya yung mga nanigarilyo, itigilan nyo. Ipunin na po yung sigarilyo nyo. Ipunin nyo, ibilin nyo sa sasakyan, ibilin nyo ng bahay. Kasi sisirain lang yung katawan mo. Amen? Tama? Totoo yan. Tingnan mo si Directors Club Jimmy Barira. Grabe na ang itsura na yun. Nakabili na ng mga, nakapag-invest na ng husto. Because yung sigarilyong nagagastos niya, naiipon niya ng husto. Di ba? Naibili na ng maayos para sa pamilya. Di ba? Masaya yung ganoon. Tama ba? Lulusog pa siya. Ito pa malupit. Hindi ko rin malimutan. Yung si Lito Manigo na yon, yung nag-share, yung unang nag-share kanina. Grabe yan. Kaya makikita mo, talagang ang sarap palang tayong lahat, maging instrument, magiging kasangkapan sa mga taong akala mo'y ganito ang ginagawa, pero pag na-share mo yung magandang balita ng katotohanan, magandang balita ng pagbabago ng buhay, ikaw ang ginagamit ng Diyos, ginagamit ka para maibigay sa Kanya ang good news na yan, kaibigan, kapatid. Hindi ka sisingilin ng Diyos sa darating na panahon. Lahat tayo may pananagutan. Lahat tayo may tungkulin sa bawat isa. May tungkulin tayo sa bawat isa.
Hindi po bawat. Akala mo mabubuhay ka lang sa mundong ibabaw, wala kang pakialam. No. Hindi ka nilagay ng Diyos dito na wala kang kakwenta-kwenta. Inilagay ka ng Diyos dito na may kabuluhan. Mayroong pakinabang. Maging pagpapala sa mga taong kailangan mong i-share ang opportunity, ang good news ng ating Panginoon. Yun ay part natin. Maaaring step by step. Isang araw, 2 araw, narinig yung good news. Yung tao pwedeng mabago ang buhay, pwedeng nagbago, pwedeng siya'y lalayo sa kanyang mga bisyo. Iiwanan ang kanyang mga bisyo. Malaking bagay po yan. Alam po niyo, minsan sa batas natin, minsan na maraming nagbabayulit, maraming gumagawa ng mga nagbabayulit sa ating gobyerno because hindi nila alam. Pero pag tayo lahat tulong-tulong, sama-sama tayo, siguro mabawasan na yung pasaway sa gobyerno. Amen? Maganda, maganda. Dapat kasangkap para yung nasa paligid natin, yung parang pag sa gilid ka ng, pag pumunta ka ng Divisoria o pumunta ka ng Baclaran, yung bag mo, ini-snatch. Pero pag maging kasangkapan tayo, darating ang araw, mababawasan yan. Hindi na po problema ng gobyerno. Tama ba? Kaya lahat tayo, maging part, maging bantay, magiging instrumento ng ating Panginoon sa mga taong kailangan nating i-share ang good news. Good news sa magandang opportunity at higit sa lahat, good news sa magandang balita ng pagbabago ng buhay. Amen? So, part of leadership. Hindi po pwedeng ang leadership ay relax. Ang leadership, kapatid at kaibigan, i-guide mo yung mga tao na kung saan dadalhin mo sa isang tamang direksyon ng buhay. Dadalhin mo yung tao sa magandang buhay ng isang pamilya. Dadalhin mo yung tao sa isang magandang buhay na kung saan magiging mabuti siyang halimbawa sa kapaligiran. That's part of leadership. Kaibigan, mga kapatid, ang bawat isa yung liwanag na nakukuha natin, liwanag na nakikita mo, tungkulin natin lahat na iparating sa bawat isa. Huwag tayong magbaliwalang bahala dahil karapatan natin, tungkulin natin para maiparating. Alam po ninyo guys, kami bilang pasasalamat namin sa Empowered Consumerism, continuous pasasalamat sa ating Panginoon. Dinala kami sa isang the best company na makita at mabago ang buhay. Binabalik namin na pasalamat sa Panginoon. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos ay gumagamit sa bawat isa sa atin na maaring maipakita natin sa mga taong walang pag-asa, sa mga taong nalungkot, ang good news. Good news sa isang opportunity. Good news para sa magandang buhay, mabuting tao sa salipunan. Sana ngayong hapon ay maging pagpapala tayo sa ating mga narinig mula sa ating mga message sa ito at sa mga awitin. Ibalik natin ang papuri sa ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating lahat.